Day 3 sa aming adventure ay isang isla na naman ang aming pinuntahan para manisid nitong napakaraming mga shells. Iba't ibang uri ng mga seashells ang makikita sa isla na to. Nakakamangha talaga ang lugar na to dahil sa dami ng mga seashells at iba-ibang uri ng mga lamang dagat na pwede mong kainin. At kahit pagod ay sobrang sulit naman dahil nakahuli ng napakalaking dambuhalang isda ang kasama ko. At ito na nga mga birds, ang aming day 3 sa aming adventure dito sa Carles, Iloilo. Umaga pa lang ay naghanda na kami para umalis at pumunta na naman sa isang isla kung saan doon kami maninisid ng iba't ibang uri na naman ng mga lamang dagat. 1 click sa 5 kick, let's go! Be, 1 click sa 5 kick, be. Yun o! Parola Island mga birds kung tawagin ang pupuntahan namin ngayon. At nagsama na rin kami ng taga dito para samahan kami dahil kabisado nila ang lugar na to at sila rin ang may sapat na kaalaman at sapat na kakayahan para manisid ng mga iba't ibang uri ng mga lamang dagat. Tayo ni Bords Tutoy, yan o. Ang pinakamalupit na maninisid ng saan dito. Sana Sa Carles, Iloilo. At abangan nyo rin ang mga banat ni Bords ay mamaya. Yan o. Bords, ano? Kaya ko to. Kaya? Yan. Kaya ko to. Maabot ng mga 20 minuto mga birds ang aming biniyahe para makarating sa isla na to at sinibuluhan kagad ng mga kasama ko ang pagsisid. Wow. Ang ganda sana, Bord. Oh, ayan pang isa oh. Si Bulldog. Oh, yun oh. Ang dalawa. Ang ganda sana mga birds kung meron tayong pang underwater na camera para makita natin ang view sa ilalim. Pero dahil wala pa naman tayo niyan sa ngayon ay pagtitiisan na lang muna natin mga birds ang video dito sa ibabaw ng tubig. Sa ilang saglit nga na pagsisid ng mga kasama ko ay nakakuha na kaagad sila ng mga shells. Para maranasan rin natin mga birds ang ganda ng ilalim ng dagat dito ay sumubok na rin ako na magsisid. At sa aking pagsisid mga birds ay doon ko nakita ang ganda ng mga coral sa ilalim na napaka-healthy at marami ka ring makikita na iba't ibang uri ng mga isda. Nakakatuwa lang talaga mga birds na makakita ka ng ganitong lugar na napakasagana pa sa mga lamang dagat na bihira mo na lang talaga ngayon makikita sa ating mga karagatan. Naalala ko pa noon mga birds nung bata pa ako, ang ganitong mga uri ng mga shells ay makikita mo lang sa hibasan o sa napakababaw lang talaga na parte ng dagat. Pero sa ngayon ay bibihira ka na lang talaga makita ng ganitong lugar na masagana pa rin. Kaya habang nandito pa kami mga birds ay sinulit na namin ang pagkakataon at nag-enjoy na rin kami sa paninisid ng mga shells na to. At nasubukan nyo na rin ba mga birds na kumain nitong sea urchin? Bibihira nga lang ito sa aming lugar kaya hindi kami familiar kung paano ito linisan at kainin. Kaya ipinakita ng isang kasama namin na taga dito na sanay na talagang kumain itong sea urchin. Kung ano nga ba ang dapat tanggalin o linisin sa sea urchin na to. Yan o. Yan Bords. Sarap yan. Sweet na. Ikaw tayo may hito. Yan o. Gutom na. Nakatikim yan si Bords Andik. Basta namin, man tayo. Mas namin ni pre. Ganyan mga Bords ang pagtanggal ng kanyang laman. Yan o. No? Oh, sige, subukan mo. Iyon. Tama yun. Sarap. Nam-nam. Anong lasa, Bords? Ang lasa niyan, Bords, Gatas. ay malinamnam na medyo malansa. Walang sanga mananamit. Oo. Nobla. Masarap yan kapag may may suka. Nanginginig yung ni Bords Andik. At ito nga pala mga birds ang tinatawag na parola. Ito ang kadalasan mong makikita kapag ang mga isla ay matatagpuan sa gitna ng karagatan. Ito kasi ang nagsisilbing mga guiding light sa mga seafarers na dumadaan. For navigation purposes mga birds ang parola. At ito nga pala mga birds ang iba't ibang uri ng mga shells na nakuha namin. Ang isang to ay saang o spider shell. At yung iba naman mga birds ay hindi ako familiar kung ano talaga ang eksaktong tawag nito. Comment nyo na lang sa baba mga birds kung ano talaga ang mga tawag ng mga shells na to sa inyo. Basta ang alam ko, masarap lahat kainin ang mga shells na to. Oh, may pana. Kita nga mo. At tapos na tayong manisid. Balik na tayo dun sa kina Bords Jade. Let's go! Ito na Bords lahat ang aming nahuli sa pagsisid namin, mga 30 minutes mga Bords. Dahil nagmamadali na kami. Dahil uuwi na kami ng Masbate Bords dahil may paparating na low pressure daw papasok sa bansa. Kaya yan lang muna. Yan Bords. Yan. At ito pa Bords.
Ang dadalhin din natin ito sa uwi sa Masbate. Yan o. Hindi namin to. Nakakuha namin to nung nakarang araw doon sa kahapon. At sa puntong ito mga boards ay naghanda na kami ng mga kasama ko para umuwi dahil sa balita namin ay may papaparating o papasok na low pressure o bagyo dito sa bansa. Isang malayo-layong paglalakbay na naman mga boards ang aming tatakakin para makauwi sa aming lugar. At sa aming pag-uwi ay dala-dala namin ang napakasulit at napakasayang karanasan sa lugar na to. At maraming salamat sa mga nagsubaybay mula day 1 hanggang day 3 ng aming adventures journey. At kinabukasan nga mga birds ng pagka-uwi namin ay nabiyayaan kagad itong kasama ko ng napakalaking dambuhalang isda. Napakalupit talaga ng taong to sa pangingisda. Sabi kakauwi lang galing Carlis. Dukda akong ulo yan. Maniwang? Nahuli nga pala itong mga birds sa pahila-hila gamit itong rapala. Nan sa video birds pero wow. Dali, dugay ni nakuha birds? Aga pa na? Di ba? Kaya may napasayaw na naman sa tuwa.